pambihirang bato na ito ay may natural na kulay blue. Ito ang lapis lazuli na maingat na dinudurog ng mano-mano hanggang sa maging isang napakapinong asul na pulbos na inihahanda para sa iba't ibang mahalagang gamit, gaya ng asul na eyeshadow na sinasabing ginamit ng mga Egyptian elites gaya ni Queen Cleopatra. Ngunit walang sapat na pruweba ang claim na ito. At hanggang ngayon, ito ang naging inspirasyon ng maraming sikat na pampaganda. Dahil sa perpektong kulay asul nito, ginagamit din itong pintura sa mga obra at ginagawang accessories o lucky charms. Pero bakit nga ba itinuturing na pambihira at kakaiba ang batong ito? Noong unang panahon sa kasaysayan ng sining at alahas, may isang bato na itinuring na mas mahalaga pa sa ginto, ang lapis lazuli. Ang salitang lapis ay mula sa Latin na nangangahulugang bato, habang ang lazuli naman ay nagmula sa medieval Latin na lazulum na hinango mula sa salitang Persian na lajivard na ang ibig sabihin ay langit o kalangitan. Ang paggamit sa batong ito ay nagsimula pa noong 7,000 before Christ sa Afghanistan at kumalat sa mga sinaunang libingan ng Egypt noong 3000 BC hanggang sa marating ang Europe noong Middle Ages. Sa paglipas ng libo-libong taon, nanatili pa ring popular ang gemstone na ito na ginagamit sa iba't ibang paraan. Pero ano nga ba ang lapis lazuli at bakit ito tinaguri ang Heaven Stone? Sa aspetong siyentipiko, ang lapis lazuli ay hindi isang mineral, kundi isang metamorphic rock o dating ordinaryong bato na nag-transform o nagbago ang anyo dahil sa matinding pressure at init. Ang main ingredient nito ay ang mineral na lazurite na siyang nagbibigay ng kulay asul. Kapag tinitigan mo nga ito, makikita mo rin ang mga kumukutitap na gintong specks ng pyrite at mga puting marka ng calcite. Ang kombinasyong ito ang nagbibigay sa kanya ng royal at eleganteng anyo. Kung babalikan naman ang kasaysayan, ang lapis lazuli ay simbolo ng kapangyarihan at karunungan. Sa ancient Egypt, ginamit ito bilang dekorasyon ng mga maskara ng pharaoh tulad ng sikat na burial mask ni King Tutankhamun. Naging popular din ito bilang ultramarine o blue pigment na siyang ginamit sa iba't ibang artworks tulad ng mga Chinese paintings noong 10th at 11th centuries, European religious paintings noong 13th at 14th centuries, at maging sa mga obra ng mga Renaissance masters gaya ni Johannes Vermeer sa kanyang sikat na Girl with a Pearl Earring, kung saan mas mahal pa ang presyo ng asul na pintura kaysa sa ginto. Pero paano nga ba nagiging pigment at dye powder ang batong ito? Para makuha ang pinakamaganda nitong kulay, ang mga matingkad na piraso ng lapis ay nililinis muna bago durugin ng pino para ihalo sa oil bilang pintura. Sa paggawa ng pigment, masusing inihihiwalay ang mga puting calcite at pyrite gamit ang mga tradisyonal na proseso upang masiguradong purong high-grade pigment lang ang matitira. Pero bukod sa pagiging alahas, dekorasyon at pigment, pinaniniwalaan din na may health and spiritual benefits ang batong ito. Sinasabing nakakatulong ito sa pagpapataas ng confidence, pagtanggal ng negative vibes, pag-improve ng focus at nagdadala rin ng swerte. Sa alternative medicine, ginagamit din ito para sa lunas sa respiratory at nervous system, blood pressure, sakit sa lalamunan at maging insomnia. Pero syempre, gaya ng ibang gemstones, wala pang siyentipikong basihan ang mga ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagmimina ng lapis lazuli sa bundok ng Sar-Isang sa Afghanistan na siyang pinakamalaking pinagkukunan ng bato sa mundo at pinagmumula ng magandang kalidad nito kumpara sa ibang mining resources. Bagaman meron ding mga deposito sa Russia, Iran at Chile, ito ay tinuturing na less saturated at mas mababang klase ng lapis lazuli. Pero magkano nga ba ang batong ito? Hindi man ginto ang presyo ng bawat lapis lazuli ngayon, mahirap pa ring hagilapin ang mga top tier na piraso nito. Sa katunayan, habang ang mga lower grade ay mabibili mo lang ng halos $1 o humigit kumulang 60 pesos bawat carat, ang mga superfine material naman ay kayang pumalo mula $100 o 6,000 pesos hanggang $150 o mahigit 9,000 pesos bawat carat, at pwedeng mas mahal pa kapag nasa retail market na. Ngunit ang kulay na ultramarine blue na gawa mula sa tunay na lapis lazuli ay maaaring mabenta ng higit sa 3
4,600 pesos kada 28 grams o nasa mahigit 64,000 pesos ang kalahating kilo. Kaya naman sa kasaysayan ng sining, ito ang kinilala bilang pinakamahal na kulay sa buong mundo. Sa kabila ng pag-usbong ng mga synthetic na kulay, nananatiling irreplaceable ang lapis lazuli. Swak na swak ito sa mga taong naghahanap ng tunay na koneksyon sa kasaysayan at kalikasan. Hindi lang ito basta bato o kulay. Ito ay sining na nanggaling sa kailaliman ng lupa. Ikaw kaasam, gusto mo rin bang maranasang gumamit ng lapis lazuli? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!